Ayun, good afternoon. I'm Engineer Vargas. Meron kasing possibility na mag-suspend ng classes due to strike sa September 17 to 19. So, nag-decide ako na i-record ko na lang lahat ng lecture for 5 and 6 para sa ating solving. So, nakapag-discuss naman na for the concepts and if merong or nakukulangan, pwede nyo namang basahin. Uploaded na din yung materials. And meron din tayong reference material. Again, pakibasa ng mga fundamental topics and important kasi yon for identifying yung sa solving kung magiging tama ba. Dahil may mga nagtatanong na din dito na iba, like tama daw ba yung sagot? Whereas sa akin kasi, dapat kayo yung maka-identify nun kung tama yung sagot. Kasi may mga fundamental concepts dyan na makakatulong sa inyo para malaman kung tama ba yung ginagawa ninyo and if tama din ba yung question. So, why not mag-start na tayo? So, sa practice problem, for this example, the velocity and temperature in front of a normal shock wave are 185 ms and 500 Kelvin. So, given mo is velocity and given mo is temperature. So, what is the Mach number behind the shock? So, drawing natin dito. And dapat alam niyo na tong mga equations na to. So, MBPT. But for the sake of, syempre, dahil nagpa-practice ba lang tayo, okay lang naman sa akin na may copy pa kayo and kita nyo pa at this point. So, ngayon, ang given natin is dalawa. So, we have, first is yung, patay. So, ang given sa atin is the velocity which is 185 ms daw. Saka yung ating temperature which is given the value of 500 Kelvin. So, ang tinatanong is Mach behind. So, meron ka normal shock wave. Ang tinatanong ay behind the wave. So, M to yun. So, simple lang naman yan. For me, pag nagsasolve, ang gusto ko is the top-down approach. So, mag-i-start ako sa kung ano ba yung kailangan ko, which is M2. Then, ano yung mga formula para sa M2? So, isa lang naman to. Dapat kabisado nyo na at this point. Pero kung hindi pa, pwede din naman mag-refer dun sa ating graph sa taas. So for M2, kung kabisado nyo na, alam nyo na yan ay equal to M1 squared K minus 1 plus 2. Binomial tong K minus 1 over 2K M1 squared minus the binomial K minus 1. So ngayon, ito yung hinahanap natin, M2. Ngayon, dito sa mga choices na to, isa-isahin natin kung alin yung given na. So, given naman siya sa standard, so may value ka na ng K. Tapos yung M1 squared mo, wala pa, hinahanap pa natin. So, hanapin natin si M1 squared. So, baba pa tayo ng isa pang layer. So, baba, hanapin natin si M1 squared. Ano yung mga formula na possible for M? M is equal to the velocity over the speed of sound. So, check natin. Meron kang velocity, correct. Pero si A, wala ka niyan. So, ano pwede natin gawin? May isa ka pa ulit na formula. So, dito, A is equal to the square root ng KRT. Give and check, meron kang K, meron kang R, meron kang T. So, dahil kompleto na, pagdating dito, wala ka nang pwedeng isolve, pwede ka nang umakyat. So, compute mo, given KRT, makukuha mo na si speed of sound. Akyat ka, makukuha mo na si V over A, so makukuha mo na si M1. So, akyat ka ulit, makukuha mo na dito yung value ng M1 squared, may papasok mo na siya, akyat ka ulit. Nakuha mo na yung sagot dun sa tanong, which is yung M2. So, nasagutan na yung problem number 1. So, kayo na bahala mag-solve nun. Next, consider a normal shock wave with an upstream pressure, density, and temperature. So, upstream value, number 2 na tayo. So, sulat natin dito, upstream value is yung nasaan? Nasa taas ba, baba? So, upstream is yung ambient condition, yung mauuna. So, ito ay M1, M2, lagay natin dito as point 1 and point 2. So, meron kang given na upstream pressure, density, and temperature. So, given to, ito, saka ito. Next,
if the upstream Mach is given din. So, given sila, lagyan natin ang identifying marks. Given, 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 given. What are the downstream pressure density? Ang hinahanap lang ay yung downstream pressure, density, and temperature. Ito ang hinahanap. Ito, ito, ito. Ngayon, kung nagsosolve ka nito pa ulit-ulit, alam mo na kailangan pa din namang kunin sa M2. Tandaan, sa solving ng normal shockwaves and even shockwaves in general, kailangan mo muna makuha si M2. Kasi karamihan ng equation dyan, or lahat ng equation dyan rather, is a function of M1. So, kailangan mo si M1. Ngayon, si M2 is kailangan mo naman din if madalas kung pinapahanap lang. Pero sa question na to, hindi naman na. So, okay lang din naman na ignore na where pwede natin kunin using these equations. So, anong hinahanap? Again, si P2. Pero kung check mo dito yung mga P2, Rho 2, T2. Pero kung napapansin mo dito, ang mga given niya ay ratio lang. Ano yung pwedeng gawin? So, dahil mga ratio yung given, so hindi ba pwede mo siyang isulat as ganito? Kung meron kang pressure ratio, tapos pinapahanap sa'yo si P2, why not i-multiply mo siya dun sa ambient, which results to 0.2. So, kailangan ba hanapin yung specific na formula? Not entirely so. Kailangan nyo lang marunong kayong tumingin sa formulas and sa mga variables given. So, pwede na tayo mag-solve. So, isa-isahin natin yung mga kailangan. So, from P2, syempre si P2, paano mo siya makuha? So, ano yung available na formulas? So, available si pressure ratio multiplied by the pressure at ambient. Etong pressure at ambient, meron tayo niyan. Tapos tandaan ito, hindi mo siya pwede paghiwalayan. Ito ay ratio. So, ang tanong, saan natin makukuha yan? Hindi baba ulit tayo ng isa pang layer. So, ngayon, itong P2 over P1 is equal to anong equation? Pag hindi kabisado, pwede tumingin dito. But sa P2, MBP2, medyo siya yung weird na yung equation. So 2K M1 squared minus the binomial K minus 1 over K plus 1. Wala namang masamang mag-cross-check pa kayong nagpa-practice pa. Pero start nyo ng kabisaduhin yan. So ngayon, isa-isahin natin yung given. So, meron kang K, meron ba standards? Hindi siya standard, 1.39, but given naman. So, pwede mo na input. Ngayon, sa M1 squared, meron ba tayo niyan? Meron, nasa taas, 2.6. So, after niyan, makukuha mo na si P2. Di ba? Same goes with the density. So, density naman tayo, lagay natin dito. Density 2, makukuha mo siya using density ratio times the density at 0.1. Then, ganun din. So, given na to, nakuha na, given yung value, kukunin mo tong si P2 over P1. So, ngayon, anong formula? Ay, P2. Rho 2 over Rho 1 is, ano yung formula niyan? So, kung hindi ka bisado, walang problema tumingin dito. Wala siya sa NBPT, tama? Pero alam natin na ang density ratio is just the inverse of the velocity ratio. So, what we have here is yung inverse nun. We have N1 squared K plus 1 all over 2K. Sorry. M1 squared. This is density pala, not pressure. So, we have here M1 squared times K minus 1 plus 2. So, cross-check natin. Tama naman. So, ngayon, same lang din. It goes, same yung given, makukuha mo. So, ano mangyayari? Pwede na tayong umakyat hanggang sa makuha natin yung kailangan natin. Ganun din sa temperature, where sa temperature naman is mas mahaba lang yung formula. It's simply pressure times the volume, volume velocity. So, nakikita dito sa ilalim ng formula. Papahabain lang yan. Then, we're good to go. Makukuha mo na si sagot sa number 2. So, next, consider a normal shock wave where the max stream value is 2.3. So, pinapahanap si pressure, density, and temperature ratio. Dito, mas madali na kasi given na si Mach number already. Tapos, ang pinapahanap lang is ratio.
So, wala ka nang kailangang i-multiply or divide. It's simple as isa-substitute mo lang yung value ng K and yung M dito sa mga to. So, kung check mo mabuti, lahat ng formulas for the ratios is M1 lang saka K. So, makukuha mo na agad to. Walang kahirap-hirap. Now, for this one, ganun din. Pare-parehas lang yan. Ngayon, meron ditong, let's say for example, ganito. Fundamentally correct. Sorry. Check natin dito. Hanapin ko lang yung specific problem kasi natanong naman na siya. So, might as well, dahil alam naman niya, ipakita na rin natin dito. Mhm. I think ito yun eh. 185. Ay, yes, 185 mm. So, pakita natin kung bakit yan yan. So, try natin yan. I-compute natin yung Mach number. So, it's 185 over the square root of K, 1.4 times R times temperature. So, 0.4. So, dito sa nasolve na value, dun sa number 1 kanina, eto, ang Mach 1 is 0.4, which isipin natin mabuti. Kasi maraming magtataka dyan. So, yung M1 natin, daw, according dun sa kanina, at ibang color, M1 is equal to 0.4. Tapos mag-undergo siya ng shockwave. Makukuha mo sa M2 is about 5. Sir, tama ba yung nangyari? O kayo ang tatanungin ko ngayon. Pwede bang magkaroon ng shockwave if Mach 4 yung gamit? Hindi. So dito kasi, karamihan sa mga practice problem na binibigay sa mga questionnaires, kahit pagdating sa board exam, gumagawa sila ng random na value para lang mabago. So, those are fundamentally wrong na mga tanong kasi paano ka magkakaroon ng normal shockwave given na yung M1 mo ay less than the speed of sound. So, ngayon dito kung kinompute mo siya, 5, okay. Okay rin naman, walang problema. Tama naman yung ginawa mong process. But fundamentally, kung isipin mo nga naman, mali siya. Kasi hindi ka pwede magkaroon ng ganong conditions na gagamitin mo is shockwave equation. Bakit? Wala naman kasing shockwave sa ganong speeds. So again, di ba, nag-iiba ang flow properties fundamentally kahit sa wind tunnels pa lang kapag nag-undergo ng supersonic condition. So nagigets nyo na yung nangyayari. So pabilis siya lalo where hindi naman siya dapat mangyari. Ngayon, kung gagamitan mo to ng equations for V1, V2 ng subsonic relations, dun mo siya makikita yung tamang behavior. So hindi porket nagpapasok sa formulas, makukuha mo na yung tamang sagot. Ano ba muna yung flow conditions doon para ma-consider natin na tama? So nakukuha to? Normal shockwave, madali pa. As long as alam mo to mga to. Ang dali lang naman ng formulas, kinakabisado lang. And ang dali lang din ng ipapasok na values. Bakit? M lang saka K. Palaging M1 and K lang. So nakukuha yan? So that's basically it for normal shockwave. Isama ko na din dito si oblique shockwave saka sa expansion fan. So, diretso na natin, wag na nating putulin. Dito na tayo sa lecture 6. So, intindihin mo natin yung mga conditions bago mag-solve. So, tingin tayo dito. Nag-base na tayo dito. So, yan. Copy ko na lang. Mas gawa ko ng bago. I-save ko na to. This is for MSW. Gawa tayo ng bago. Yan. So, same pa din ang pagkukunan natin. It's D. Ayan, kunin natin to para may reference tayo, may guide. So, ayan. Now, ano kailangan natin for oblique shockwaves? May kailangan pa tayong kopyahin which is yung wave angle, which is ito.
Na-mention ko naman na, di ba? Yun lang. And andito din yung process ng pagkuha. Which ang naiba lang naman from normal shockwave up to from the normal shockwave equation to the oblique shock relation is itong angle na to, which is yung deflection angle. Kung umatan kayo ng lecture ko nun, pinalitan natin to as this is the beta. Lahat ng theta, pagkatapos mong beta, ito ay papalitan mo ng lahat ng theta. Yun kasi yun nasa isang reference book. So, wala namang problema kung anong symbol yung gamitin nyo as long as tama yung penaltan. So, ngayon, dito tayo sa example. So, ready na? So, kung papansinin natin sa mga drawings pa lang, kung nakikita to, yung Mach 1 or yung ating upstream condition ay dapat, ano, siya yung pre-stream pantay siya dun sa first wall bago siya magkaroon ng deflection. Ganon din sa ating Frandetel-Meyer expansion fan. So, check nyo to. Kung napapansin, ito yung first wall. Tapos, yung ambient condition is tangential siya doon. Nakukuha. Parallel to. So, bago natin check mo kung saan din naka-assign yung mga angles. Huwag kayong basta-bastang gagamit ng values na nakasulat lang as is. I-analyze nyo yung drawing. Tama ba yung pinagagagawa mo? Or pinagagagawa ko? So, check nyo to. Kagad yan yung M1. Again, pantay siya dito sa wall. Yung M2, siya yung magpapantay dun sa deflection. Same goes with the ating expansion fan. So nakita yung M2, pantay siya dun sa deflection. Pero tong theta na to, nakapantay siya dito sa horizontal. Same goes with the M1. So now we know the prerequisites. Saka lang tayo pwede mag-start mag-solve. So dito tayo sa mga example problems. So consider a supersonic flow given sa Mach 1, P and T. Tapos deflected at a compressured corner through 20 degrees, pinapahanap si M, E, and T. So, ano muna si compression corner? So, the flow is deflected at a compression corner or na-deflect siya ng isang oblique shock wave. Kasi ang compression is high pressure region, yun yung nagko-compress. And then ang high pressure region is oblique shock wave. So, alam mo na kung ano yung isosolve natin. Now, dito tayo. So, is the wave angle given? If no, gagamitin natin to using the deflection angle. Pero if yes, pwede na tayong dumiretso. Eh dahil dito, ay may binigay na tayong angle. So, ano mangyayari? Pwede mo na siyang isolve diretso. So, katulad din dito, may compression corner. May compression corner din. So, itong tatlong nauna ay ano? Diretso ng solving. So, dito sa solving process niya, nakikita to? You can directly, is wave angle given? Yes. Compression corner angle? Given na? Diretso ka ng solving ng M2. Or, hindi lang M2, yung velocity ratio din, pressure ratio, and temperature ratio. Same goes lang naman to sa normal shockwave. Ang hahanapin natin dito yung mga keywords. Nakukuha? Now, paano naman kapag yung isang kukunin natin? Kailangan muna nating mag-solve ng ito, deflection angle. Yung sa, kailangan mo na makuha kailangan mo na tong tangent theta. So, ito yung magiging tanong. A supersonic flow is expanded around a sharp corner through a deflection angle of 15. So, ano yung 15 degrees? Siya yung deflection angle. So, nasasabi naman dito, dahil ito expanded, ito expansion conditions, kasi napansin nyo naman, bumilis. Yung M21, M1, 1.5 bumilis. So, ito expansion.
equation. So, expansion fan. Pero itong deflection angle ay yung, alin yun? Is it the compression? No, it's the deflection angle sa wedge. So, ngayon, ito ay oblique shock wave. Ito ay, given naman lahat ng flow properties, but ito kasing D is pinapakompute din to. Where, kayo kung may mahanap yung equation, why not? But, it's actually more complex than the other equations. So, okay lang sa akin, continue na to sagutan. Now, same goes here. Mas malayo lang, meron lang siyang reflection. So, ang goal lang naman talaga sa akin for the technical report is mag-practice kayo. So, ngayon to, given expanded. So, expansion flow equations lang to. Then, ayan, kung nakita to, may deflection angle ng 15 degrees. So, ayan, yung keyword, deflection, deflected. Deflection angle to, which is yung deflection mismo. So, kung check naman natin to, expanded, so expansion flow equations. So, pansinin kung tama ba, Mach number 1.8, dapat bibilis. So, tama naman. Pinapahanap dito is yung angle ng convex corner. So, wala kasing binigay dito eh. So, given a supersonic flow expanded around the convex corner, the upstream Mach number is 1.8, tas naging 2.4. So, anong gagawin mo? So, isulat mo yung M2 equations using M1. Eh, di ba doon may makukuha kang angle? Which, ano yung angle na yun? Yung wedge ba yun? No, it's the convex corner. So, feel free to ask any questions regarding this one. But, almost same lang siya with the normal shockwave equations. Kasi nga, nasa under assumptions pa tayo na wala yung tangential flow. So, mag, um, magbibigay na din ako ng ano. Ay, actually, ito na nga yung mga sample problems. But, if, tag dito, siguro magbigay na din ako ng extra na mga practice problem while wala tayong classes para meron na din kayong additional practice. Up to you kung gusto nyo magdagdag or magbawas sa TR. Sige, kayo nang bahala. Like, hindi nyo naman to kailangang sundin. Lahat, ito ay kinuha ko directly from the module and from the notes. Pero, walang problema if may kulang. Pwede ding magtanong about certain conditions dun sa equation kasi as I explained, part din siya nung critical thinking process where may mga nakakapansin sa inyo, which is I commend na alam kung ano yung mga dapat mangyari sa isang condition. Like, sir, yung sa number one po ng normal shockwave, lumalaki po lalo yung speed. Ano po ba mali po ba yung tanong? Which, oo, tama, mali. Mali talaga yung tanong, purposely. Pinareset yun sa amin before. Asan yung mali? Pina-point out. So, which, ano yung sagot doon? Hindi pwede magkaroon ng normal shockwave yung subsonic flow ng upstream. Mga ganun. So, as long as tama kasi yung conditions nun, magkakaroon kayo ng proper na predictions. So, anyways, pakinood na lang agad. Since natapos ko ngayong Monday, ma-upload ko na agad. See you next week. So, sa quiz na natin yan. Mag-prepare, mag-aral, aralin lahat.